O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Habang nag-uusap sina Gol at Brunhilda kung sino kaya ang susunod na ay lalaban ng mga gods, ay biglang nagsalita si Hercules na siya ang susunod. Nang makita siya ni Gol ay kunwari susuntok ito pero nagbatian pala sila dahil close sila sa isa't isa. Nang makumpirma ni Brunhilda na lalaban si Hercules para sa mga gods ay sinabihan na lang nila ito ng good luck. Saka naglakad paalis si Hercules ngunit biglang dumating si Loki na nagmula sa kung saan. At parang baklang hinawakan sa mukha si Hercules na nagsabing bakit daw nito nilalabanan ang mga tao imbes na half-human din siya. Sinabi ni Hercules kay Loki na tatalunin niya ang kalaban at kapag naging champion na siya ay hihingi siya sa mga gods na itigil na ang pagpatay sa mga lahi ng tao. Bago umalis ay sinabi niyang nasa panig siya ng justice. Sa ring ay nagagalit si Hercules dahil mga heroes daw ang kinalaban ng mga ibang gods. Pero ang kaharap na niya ngayon ay isang killer na walang kasing sahol dahil pumapatay ng mga bata. Maging ang mga tao ay mas nais pa daw nilang mag-cheer kay Hercules. Sinabi ng extra na matandang Conan na pumapatay ng prostitute si Jack. Maging si Sherlock Holmes daw ay tinuring na misteryo ang pagkawala ni Jack dahil hindi ito nahuli. Sinabi ni Hercules na sumuko na si Jack at bubuhayin siya nito. Ngunit kung papalagay gagawin niya itong ketchup. Pero inilabas ni Jack ang malaki nitong gunting at sinabing hindi na siya makakaatras lalo na at maglalaban sila sa London. Saka pinutol nito ang isang poste gamit ang gunting. Sinabi ni Hercules na papatayin niya si Jack bilang request nito. Ngunit biglang tumakbo si Jack. Kaya nagulat at nainis si Hercules na sumunod. Nakita niya si Jack na nagkakape. Saka tinawag ang god. Lalapit sana si Hercules nang makita ang tali sa mata. Kaya galit niya itong tinanggal, ngunit may nahulog na mga armas dahil trap nito ni Jack. Pero walang epekto ang armas ng tao kay Hercules dahil matigas ang katawan nito. Nakalapit na si Hercules at papaluan sana ang puwet ni Jack ng tutukan at barilin siya ng baril ni Batman. Nakailag ang god pero nakatakas si Jack na parang Batman. Galit si Hercules na ginamit ang lakas ng legs at tumalon na parang palaka. Naabutan niya si Jack sa ere na kanyang pinalo. At nasira ang malaking gunting ni Jack saka pa siya nahulog. Mabilis na nagtago sa gilid si Jack at naglabas ng marami pang mga kutsilyo. Umatake si Hercules na inakalang ordinaryong kutsilyo lang ang mga ito, pero nasaktan siya at nasaksak dahil knock-outan siya ni Jack. Sinabi ni Jack na nagsinungaling siyang nang sinabing ang malaking gunting ang kanyang pinakaarmas. Akala ni Hercules kung ang mga naitapon sa kanya. Pero sinabi ni Jack na ang kanyang bag ang may kakayahang gumawa ng mga magical weapon na kayang saktan ang mga gods. Ngunit hindi siya pwedeng makagawa ng mas malaki pa sa kutsilyo. Napatanong si Gol kung bakit si Jack pa ang pinili ng kapatid. At sumagot si Brunhilda na dahil na kay Jack ang wala sa mga gods. Ito ang pagiging malisyoso. Tinanggal ni Hercules ang mga kutsilyo sa katawan at piniga at sinabing ganito ang gagawin sa malisya ni Jack. Agad siyang pinagbabato ni Jack ng mas maraming kutsilyo na kanyang sinasangga gamit ang armas ni Barok. Natatamaan pa rin siya at nasusugatan pero nakalapit pa rin ang malaking tao kay Jack. Umatake ang macho gamit ang pampalo pero agad na nakasangga si Jack sa matigas nitong payong. Nagseryoso daw si Hercules at tatapusin na si Jack. Saka dumami ang tattoo sa katawan at nilabas ang kapangyarihan ng Nehemian Lion na natalo nito noon. Hinaampas nito si Jack na naitapon at naibangga sa pader na nanghina. Akala ng mga tao kung talo na si Jack pero nagsisimula pa lang siya, sabi ni Brunhilda. Tumayo si Jack na napapangiti at inayos ang nasira nitong balikat. Saka muling gumawa ng mas mahaba at matalim na armas. Napatanong si Loki dahil sa kakaibang tattoo ni Hercules. Kaya sinabi ni Ares ang kwento kung paano naging god si Hercules mula sa isang tao. Ipinakita ang nakalipas ni Hercules na kasama ang best friend nitong binubuli ng mas malaki sa kanila. Palaban naman si Hercules na pinagtatanggol ang mga mahihina pero palagi lang siyang naitatapon dahil sa mapayat niyang katawan. Kaya palagi siyang nagsasanay katulad ng push-up para lumakas. At isang gabi ay nilapitan siya ng mga bully at sinabing kung gusto niyang maging malakas ay inumin niya ang dugo ni Zeus na nakalagay sa isang shrine. Ang sinumang makainom nito ay pwedeng maging malakas kung hindi sila malalason at mamatay agad. Sinabi ng kaibigan niya na legend lang ang pag-inom ng dugo at alam din ni Hercules. Pero dahil nais niyang maging malakas ay nagpatuloy siya sa pagpapalakas at pagpapalaki ng katawan. Hanggang maging maskulado na siya at hindi na siya madaling binubuli ng iba. Minsan dahil sa desisyon ulit ng mga gods noon dahil sawa na naman sila sa kasamaan ng mga tao, ay nagpasya silang patayin ang mga tao.
Si Shiva sana ang mangunguna pero sinabi ni Ares na siya ang bahala dahil teritoryo niya ang pagpunish sa mga magnanakaw ng Shota. Nakita ng mga tao ang pagdating ng grupo ni Ares na sinabing sumuko na ang mga kawawang tao. Dala niya ang kanyang armada at takot ang mga tao na nagdasal. Pero tumayo si Hercules sa harap ni Ares, hawak ang pamalo nito at binalak hampasin si Ares. Pero sinipa lang siya. Pero muling hinarap ni Hercules si Ares na nilabas pa ang espada nito at sinabing bubuhayin si Hercules kung sasuko ito. Pero sinabi ng bida na mahirap na nga ang mga tao ay bakit pa sila papatayin ng mga peking gods. Kaya galit ang binata na inilabas ang dugo ni Zeus para inumin. Mabilis na ininom ni Hercules ang dugo ng matandang Zeus. At pagkatapos ay napasigaw siya dahil sa sakit na naramdaman ng katawan. Kaya nasabi na lang ni Ares na tanga ito sa pag-inom ng dugo ni Zeus. Ngunit nagulat siya ulit nang makita si Hercules na naging long hair at puti ang buhok. Isang sundalo ang matigas na inatake si Hercules kahit inawat ni Ares. Kaya bagsak ito. Inawat pa niya ang iba na umatake, pero lahat sila ay pinatulog ni Hercules gamit ang pamalo. Alam kasi ni Ares na power ni Zeus ang nasa katawan ni Hercules. At matagal silang nagpalitan ng suntok sa mukha, at nagugulat ang God of War dahil nakakalaban niya ang isang malakas na tao na katumbas ang lakas nilang mga gods. Magkakasuntukan pa sana ang dalawa pero biglang lumabas si Zeus na inawat silang dalawa. Nagtaka si Hercules dahil mapayat ang nakaharap niyang Zeus na hindi tulad ng maskuladong estatwa. Tapos mas nagulat si Hercules nang sinabi ni Zeus na maging isa itong god na magbantay sa mga tao. Pumayag naman si Hercules pero kapalit na huwag patayin ni Zeus at Ares ang mga tao. Kaya nagpaalam si Hercules sa kaibigan nito para daw samahan ang mga siraulong peking gods, kapalit ng mahabang panahon na ligtas ang mga tao sa pagkasira. At binigyan pa si Hercules ng coronavirus nito kaya naging red ang buhok niya. Sa laban ay unang umatake si Jack gamit ang mahabang blade na sinalag ni Hercules. Saka nagbato pa siya ng mga dagger na iniwasan ng macho. Patuloy sa pag-atake si Jack ng mga nakakasugat nitong laruan pero madali lang itong sinasalag ni Hercules. Hindi lumalaban ng harapan si Jack at tapon lang ng tapon ng mga blade kaya sinira ni Hercules ang armas niya. Saka mabilis na nilapitan si Jack, pero nagpatalon-talon si Jack sa ere. Na may mananipis palang string. Ginamit pa ni Jack ang string para paliparin ang mas marami nitong mga kutsilyo. Kaya nasaktan at natusok-tusok ang mga muscles ni Hercules. Ngunit nag-muscle cringe ang macho at nawasak ang mga kutsilyo, saka ginamit ang isa pang mutation ng kanyang armas at ginawang pamaypay, kaya naitapon ng mga armas ni Jack at napaluhod sa lupa. Sinabi ni Hercules na sumuko na ito, pero naipakita ang kakaibang mata ni Jack na nakakakita ng aura kung bakla ang isang macho. At talagang lalaki daw si Hercules, hihihi. Itinaas ni Jack ang kanyang kutsilyo, at parang baliw na tinignan ito sa kakumanta ng London Bridge. Ipinakita naman noong bata pa si Jack na isang magnanakaw ng pagkain sa basurahan. Pero nahuli siya ng lolo ni Julie's Bake Shop at sinipa-sipa siya. Kaya nagmakaawa ang bata na ginamit ang kapangyarihan ng mata na nakakabasa ng emosyon ng tao. At nakita nito ang pride ng baker, pero binigyan siya ng tinapay na umuwi. Nagpunta siya agad sa kinaroroonan ng kanyang ina na isang kalapati na mababa ang lipad. At alagang-alaga siya ng ina kaya kitang-kita niya ang maliwanag na aura ng pagmamahal nito. Isang babae ang kinakausap ang batang Jack at nagtaka ito kung bakit siya hinayaang mabuhay ng ina, imbes na 5 beses na nitong pina-abort ang naunang sanggol sa kanya. Kaya masaya si Jack kahit mahirap basta kasama ang ina. Ngunit isang araw na pag-uwi niya ay nakita niyang napakalakas ng pag-iyak ng kanyang ina. Nakita pala nito sa news na ikakasal na ang isang mayamang lalaki. Ito pala ang tatay ni Jack na nagpako ng pangako na babalikan ang nanay ni Jack kapag naging mayaman na ito. Sinubukang kausapin ni Jack ang malungkot na ina, ngunit naging magagalitin ito na ayaw nang malapitan si Jack. Saka pinagmumura ang anak at sinabing pinahulog na lang sana niya ito tulad ng iba. Natama ng libro ang ulo ni Jack na nagdugo. At nakita ni Jack na nagiba ang kulay ng ina na naging tulad ng dati niyang nakikita sa iba na galit at pagkamuhi. Napagtanto niyang ang pagmamahal na nakita niya sa ina noon ay hindi para sa kanya, kundi ay para sa kanyang ama. Natakot si Jack na nabaliw at sinabing tutulungan ng ina. Saka sinakal ang babae na hindi nakagalaw agad. Nakita ulit ni Jack na nagbago ang kulay ng emosyon ng ina na kanyang kinasya. Nais pa sanang magalit ng ina pero sinaksak na siya ni Jack sa leeg at mas masaya sa kulay nito. Sa kabaliw na kinausap ang patay na bangkay ng ina. Kalaunan ay pinuntahan niya ang tatay na Mr. Suwabi na takot sa batang may hawak na kutsilyo. Kinamusta ni Jack at tinawag na ama ang lalaki, saka din ito nilaslas ang leeg ng debalbas na natigok. At mula noon ay hindi na nakita pa si Jack pero nagpatuloy siya sa pagpatay.
Muling sinimulan ni Hercules ang pag-atake kay Jack na sinabing mas natatakot siyang mawala ang justice sa mundo. Nabasag ang mga kutsilyo ni Jack kaya napa-atras siya at napilitang akyatin ang malaking clock tower. Umaakyat siya nang hampasin ni Hercules ang tower kaya ito nagiba at naibitin si Jack. Saka nag-charge ulit si Hercules para sa final attack nito. Ngunit bigla daw tinanggal ni Jack ang malaking orasan at ginawa itong parang frisbee na tinapon sa macho. Sinabi ni Hercules na hindi siya nasasaktan ng hindi divine weapon. Pero biglang naputol ang kaliwang kamay ni Hercules na nahulog sa lupa. Saka nagtanong pa si Jack kung ano na ang nararamdaman ng malaking tao. At nagulat ang mga tao dahil sa pagkaputol ng kamay ng isang legend. Napagtanto ni Loki na isa ding trickster na ang kapangyarihan ni Jack ay nasa kanyang gloves. Lahat ng kanyang mahawakan ay nagiging divine item. At nagpanggap lang siya noong una na yung binubunot niya sa bag ang nagiging divine item. Ngunit alam na ito ni Brunhilde dahil siya rin ang nag-assign ng kapatid na magiging armas ni Jack. Ayaw sana ng kapatid nito ngunit wala siyang magawa nang pumasok si Jack at pinwersa ang babae. Sinakal niya ang pumapalag na kapatid ni Brunhilde, pero nakatayo lang si Brunhilde na nanonood kaya malayang minanyak ni Jack ang babae na ginawa niyang gloves. Sinusumbatan ni Gol ang atin na si Brunhilde dahil sa pagpuwersa sa kapatid nila. Ngunit sinabi ni Brunhilde na kailangan niyang mangyari ito para manalo ang mga tao sa laban na iyon. Ipinakita nga ni Jack ang kakayahan ng gloves na pumulot ng bato at itinapon sa tabi ni Hercules na sinira ang pader. At napagtanto ng mga manunood at ng macho na ginawang armas ni Hercules ang lahat ng nahawakan nito sa bayan. Napatayo si Ares na nag-aalala kay Hercules pero bigla siyang sinuntok ni Zeus at naitapon. Saka sinabi ni Zeus na huwag mawalan ng pag-asa kay Hercules na hindi sumusuko. Kaya naging malakas ulit si Ares. Tinalian ni Hercules ang kamay na naputol saka kinausap ulit si Jack the Ripper. Nakita ni Jack na nag-umapaw ang liwanag ng pride at kaunting galit sa aura ni Hercules. Kaya tinanggal ng Mad Killer ang sombrero nito bilang respeto sa invincible na kalaban. Saka sinabi ni Jack na gustong-gusto niya sana yung kulay ng takot sa mga tao tulad ng mga pinatay dati. Napagtanto ni Hercules na naging masama ang nakaraan ni Jack dahil natraidor siya ng ibang tao. Kaya biglang nagulat si Jack nang biglang makita ang pag-iiba ng emosyon ni Hercules mula sa galit sa pagiging awa. Sinabi rin ni Hercules na tao siya dati at naging god. Pero parehong ang dalawang klase ay may mga negatibong emosyon. Nakita ni Jack ang pagmamahal na tulad ng nakikita niya dati sa kanyang ina mula kay Hercules at masaya ang makong. Itinapon ni Hercules ang Sanpakto at gumawa ng portal sa himpapawid, kaya biglang lumabas mula sa portal ang mga ulo ni Cerberus. Saka kinagat ang dalawang kamay at ulo ni Hercules. Sakripisyo daw ito ni Hercules na kahit na masira siya basta mailigtas ang nais iligtas. Umatake si Hercules na mabilis inilaga ni Jack. Pero nasisira ang paligid dahil sa lakas ng macho. Umiilag-ilag naman si Jack na ginagawang armas ang mga mahawakan nito pang atake kay Hercules. Pero naging mas malakas pang lalo si Hercules na sinisira lang ang paligid gamit ang invincible suntok. Sumuntok si Hercules pero kumuha ng takip ng kanal si Jack at pinangsangga. Pero dahil sa lakas ni Hercules ay nabutas ang takip at nasuntok ang mukha ni Jack. Patay na daw sana siya kung walang panangsangga si Jack. Binalak tumakbo ni Jack at naglambitin na parang Batman. Pero agad din siyang sinundan ni Hercules at sa ere ay sinuntok ang Mad Killer. Nahulog ito at natusok sa bakod ang katawan kaya nasaktan ang manyak. Sinabi ng lumapit na malaking tao na wala nang matakbuhan si Jack. Pero biglang binasag ni Jack ang pundasyon ng gusali na parang salamin gamit lang ang cape. Habang gumuguho ay tumakbo pa atake si Jack, pero itinapon lang ni Hercules gamit ang isang braso. Pero lumusat ito sa mga bintana ng gusali samantalang nadaganan ng gusali ang maskulado at naging hindi na gwapo. Tumayo si Jack sa mga guho na nakangiti. Samantalang iniisip ng mga tao na natalo na si Hercules. Pero nag-cheer ang mga kaibigan ng malaking tao kaya biglang tumayo si Hercules mula sa mga guho. Muling tumayo ang dalawang warrior para ipagpatuloy ang paglalaban. Muling ginamit ni Jack ang mata, pero nakita pa rin niya ang lumalabas na kulay ng pag-ibig sa katawan ni Hercules. Kaya napaluhod siya at napamanyak, at hiniram ang ngiti ni Joker na sinabing nais niyang gawing kulay ng natatakot si Hercules. Saka sinabi nilang dalawa na tapusin na nila ang laban. Kumuha si Jack ng mga ginawa nitong armas at nakipagsabayan ng basagan ng bungo kay Hercules. Pero iba pa rin ang lakas ni Hercules na hindi tao at nasuntok ulit nito si Jack sa katawan at naitapon. Nagsuka ng dugo si Jack, samantalang paubos na ang oras ni Hercules dahil mawawala ang epekto ng kapangyarihan niya. Umilag-ilag ulit si Jack, kaya inakala ng mga manunood na hinihintay lang niyang maging mahina si Hercules sa kaaatake.
Pero tinatimingan lang pala ni Jack ang pag-atake na nag-iisip habang umiilag. At nang mabigyan ng chance ay inilabas niya ang isang sibat at tinusok ang mukha ni Hercules. Pero naka-counterpunch si Hercules at naitapon si Jack na nanghihina. May ilang mga taong nag-aaway dahil may pabor at hindi pabor kay Jack. At sinabi ng babaeng nakakilala sa nakaraan ni Jack na yung madaldal na mama na lang ang lumaban sa mga gods kung talagang matapang siya. Muling tumayo si Jack na nanghihina pero nag-iilaw ang mata nito. At kinuha ang sibat na armas at dahan-daang lumalapit kay Hercules. Itinusok ni Jack ang sibat pero umilag si Hercules at sinuntok ang mukha ni Jack na napaatres. At tatapusin na sana ni Hercules ang tao. Pero biglang tumigil si Jack at buong lakas nitong tinusok ang macho na katawan ni Hercules. Tumagos ang kamay ni Jack sa malaking tao at nalaman din ni Hercules na ginawang divine item ni Jack ang sariling dugo kaya nagawang tumagos ng kamay na duguan. Nagtanong si Hercules kung nagbago ba ang kulay niya sa paningin ni Jack, saka niyakap bigla si Jack at sinabing mahal niya ang sangkatauhan. At handa siyang mamatay para dito. Sinabihan din niya si Brunhilde na gawin ang lahat para maligtas ang mga tao. Saka siya naglaho na naging light dust. At nanalo si Jack the Ripper na napapaisip sa bagong emosyon na nararamdaman niya. Biglang naging babae ulit ang gloves na gamit niya. Binati ito ni Jack pero nagtanong ang babae kung anong pakiramdam ni Jack sa pagpatay kay Hercules at hindi ito masabi ng lalaki. Bago umalis ang babae ay inutusan nito si Jack na ay padoktor ang sugat nito. Isinuot ni Jack ang sombrero at tumayo pero bigla siyang binato ng mga taong nanonood dahil sa pagkamuhi sa kanya. Maging ang kaibigan ni Hercules ay nais gumanti pero naalala ang nais ni Hercules kaya iniwan ang bato. Pero tumayo ulit si Jack para umalis. Kinokonsensya naman ni Gaul si Brunhilde kung masaya na ito sa pagkamatay ni Hercules. Pero sumagot ito na wala silang mapagpipilian dahil ito ang kanilang role na Valkyrie. Pero pagpasok niya sa kwarto ay napaiyak din si Brunhilde dahil sa pagkamatay ni Hercules. Samantala ay malakas ang iyak ni Ares sa pagkamatay ng idol nito. Habang napagtanto naman ni Loki na sinadya ni Jack na magpatusok sa bakod para magawa niya ang kanyang balak na pagtalo kay Hercules. Naiinis si Ares na sinabing si Hercules dapat ang purihin ni Loki, ngunit bigla silang pinatigil ni Zeus na muling naging malaki ang katawan at nasira pa ang kinaroroonan nila. At sinabi ng matanda na kailangan nilang huwag magpatalo sa mga tao. Naunang umalis si Ares na hindi bumalik. Kaya tumayo din sina Loki at Zeus na sinabing maglakad-lakad muna. Pero naramdaman ni Hermes ang kanilang nag-aapoy na galit. Pinuntahan ni Loki si Buddha at maangas naman ang may pangil na tinanong si Loki kung gusto ng laban. Pero nagtanong si Loki patungkol sa tinuturo ni Buddha na fusion ng kaluluwa ng dalawang nilalang. At sinabi niya ang patungkol sa pagsasanib ng mga Valkyrie at mga mandirigmang tao. Ngunit wala daw maintindihan si Buddha kaya diretsong nagtanong si Loki kung traidor ba ito sa kanilang mga gods. At sinubukan siya ni Buddha kung anong problema, at sinabi ni Loki na papatayin niya ito. Saka sila nagpasikatan ng enerhiya sa katawan. Natigil lang sila dahil dumating ang 7 pillars ng blah blah na dumating daw para parusahan si Buddha kung siya man ang traidor. Sinubukan siya ng isa kaya kinagat ni Buddha ang lollipop nito, saka idinyura sa kamay ni Abiso ang stick na nasaktan. Kaya aatake sana si Abiso at mga kasama pero sinabi ni Loki na hindi siya makakapayag, na agawin ng 7 ang kanyang biktima. Saka nagsama-sama sila para labanan si Buddha. Pero siga talaga si Buddha na boss ng mga sindikatong Yakuza at naghanda para lumaban. Ngunit muli silang naistorbo nang dumating si Sasaki na hindi daw papayag na pag-isahan ng marami ang nag-iisang Buddha. Tapos dumating pa ang 2 swordsmen na sina Kondo at Okita. Mga kandidato rin ito na warriors para ipaglaban ng mga tao. Pinapaalis sila ng mga gods pero excited silang lumaban. Sinabi ni Sasaki na magaling daw ang mga doktor doon kaya naghilom agad ang sugat niya. Sinabi ni Loki na matulog na lang si Sasaki dahil kung hindi ay papatayin niya ito sabay ngiti ng pangit. Pero nais ng mga tao na labanan ang mga gods. Umabante si Loki pero pinigilan siya ni Abiso na siya ang papatay sa mga tao. Saka inilabas ang baril nito at pinagbabaril ang mga kaharap. Pero ang naging yelo ay yung mga tubig dahil nagminti si Abiso. Inilabas naman ni Loki ang armas nito at sinimulan ng pag-atake. Pero mabilis nakailag ang mga samurai kasama ni Buddha. Napansin ni Loki si Okita na katulad din niya ng ugali na may sayad sa ulo. Naiinis siya dito pero naiinis din ito sa kanya. Maglalaban na sana sila pero biglang dumating sina Zeus at Odin na sinuntok ang lupa para patigilin ang mga naglalaban. Sinabi ni Zeus na hindi sila pwedeng maglaban-laban lalo na sa oras na iyon kaya natigil sandali ang bawat panig. Magrereklamo pa sana si Abiso pero nagsalita na rin si Odin at pinakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan niya.
Kaya lumindol ang paligid na kinabigla ng ibang gods dahil sa kanyang aura. Kaya umalis ang mga gods kasama ni Loki at iniwan ang mga tao at si Buddha. Umalis din agad ang mga tao na bumalik sa kanilang mga quarters. At nang maiwan na lang si Buddha, Zeus at Odin ay sinabihan ng galit na Zeus si Buddha na tumigil sa panggugulo. Saka sila natawang dalawa ni Buddha. Pero sinabi ni Buddha na sarili lang niya ang pakikinggan. Saka ito umalis. At parang bata din na umalis si Zeus para manood sa susunod na laban. Pero nang mag-isa na lang ni Odin ay ginamit niya ang kapangyarihang itim at pinatay ang mga bulaklak sa paligid. Magkasama naman sina Gol at Brunhilde at pinasok ang isang kwarto kung saan nagkalat ang maraming plato. Narinig nila ang malakas na hilik at nagulat si Gol nang makita ang lolo ni Baki na tulog kasama ang iba't ibang babae. Sumigaw si Brunhilde kaya nagising ang mga babae na magkakaibang uri. At tumakbo sila paalis. Binangon din ni Brunhilde ang malaking tao na excited kung nais ng mga babae na maglaro ng grappling. Tinalon niya si Brunhilde para yakapin, pero pinigilan siya ng babae. Ito daw si Raiden na isang pinakamalakas na sumo wrestler. Tinawag ni Brunhilde ang Valkyrie na makakapartner ni Raiden, at pumasok ang napakalaking babae na Stithrod. Natigilan si Raiden dahil sa malaking babae, pero napangiti dahil nagandahan daw siya at agad na niyakap si Throd. Saka seryoso daw si Raiden na nagandahan sa malaking babae. Dahil sa narinig ay nag-blush si Throd na naging cheeks ang mukha. Kaya nagulat si Gol dahil naging babae ang pinakamalaking kapatid niya. At naging armas ito ni Raiden. Inintroduce ni Heimdall ang mga maglalaban. Nauna niyang tinawag ang pinakamalakas na sumo wrestler ng Japan na si Raiden. Kaya masaya ang mga kapwa niya sumo wrestler na nanonood ng pagpasok niya. Ipinakita ang bagong ayos ni Raiden at ng mga linya sa katawan nito bilang resulta ng pag-iisa nila ni Throd. May isa naman killer na audience na gustong-gusto ang mga muscle ni Raiden na nais daw siyang ma-dissect. Pagkatapos ay tinawag din ang katunggali nitong god na si Shiva. Masaya naman ang mga asawa ni Shiva na suportado ang pinagmulan ng mga taong avatar na kulay blue. At may anak pa siyang elepante na tao pero hindi pinakita ang nanay nito. Isang teacher ni Naruto ang may hawak na plato ng asin na napansin ni Shiva na nagiba ang reaksyon. Kumuha ng asin si Raiden at tumakbo na agad ang palakapalayo. Sinambulat ni Raiden ang asin sa paligid at pinagdikit ang palad kaya naramdaman ng nasa paligid ang lakas niya. Saka mabilis siyang tumakbo at nag-double kick sa mukha ni Shiva na naitapon. Pero agad ding nagtumbling at sinabing hindi na masama ang kalaban niya. Pero agad sumuntok si Raiden na sinangga ni Shiva, pero sinuntok ang mukha nito. Saka pinulot ang ulo at malakas na tinuhad. Pero apat ang kamay ni Shiva na sinangga ang tuhod ng wrestler. Saka sinuntok ang boobs ni Raiden at itinapon sa ere. Saka pinuri pa ni Shiva ang kalaban dahil sa lakas nito. Ipinakita ang nakaraan ni Raiden noong bata pa lang siya. Nagtataka ang mga magulang niya dahil kahit 3 taong gulang na siya ay hindi pa siya nakakatayo. Ngunit isang araw ay nagsaya ang mga magulang niya nang makita siyang nakatayo sa unang pagkakataon. Ayos na sana ang lahat, pero biglang nasaktan ang bata na parang natatae. Nasasaktan pala siya dahil punong-puno ng lakas ang mga muscles nito at nadudurog ang kanyang mga buto. Ngunit nakagawa din ng katawan niya ng paraan para magawa niyang masuppress ang lakas ng mga muscles sa pamamagitan ng pagdevelop ng isa pang layer ng muscles na tinawag niyang 100 Seal. Sa labanan ay sinabi ni Raiden na tatapusin na niya ang kalaban. Saka inactivate ang katawan at tinanggal ang 100 Seal sa sariling katawan. Kaya biglang gumalaw-galaw ang mga muscles niya na parang sasabog dahil sa pinakawalang lakas. Kaya tinawag niya si Throd para makontain ang lakas niya sa katawan na kanya namang nagawa gamit ang sariling kapangyarihan. Dahil dito ay nagkaroon ng self-confidence sina Valkyrie at Gol na mananalo sila dahil sa unang pagkakataon ay magagamit na ni Raiden ang tunay na lakas. Sinabi ni Raiden na huwag agad masaktan si Shiva na nainis dahil sa yabang ni Raiden. Pero agad umatake si Raiden na sinuntok ang sumangga na si Shiva. Pero mabilis pa siyang pinagsusuntok ni Raiden sa mukha at pag-abot nila sa pader ay bagsak ang kulay blue na god. Kaya masaya ang mga tao kasama ni Gol at Brunhilde na feeling ay mananalo sila. Nang tatapusin na daw ni Raiden si Shiva gamit ang headbutt, ay biglang ulo ni Raiden ang nagdugo. Dahil ito sa makapal na skull ni Shiva. Saka in-uppercut pa ni Shiva ang nasaktan na Raiden. At mabilis na pinagsusuntok ang sumo wrestler na tingin ng mga nanonood ay malalakas na suntok. Nasuntok pa ni Raiden ang mukha ni Shiva pero mas lalo lang siyang pinagko-combo. Nataman pa sa katawan si Raiden na napatigil. Saka sinabing pagod na siya. Hinawakan pala nito ang isang kamay ni Shiva at gamit ang buong lakas ay piniga ito kaya nagdugo ang kamay ni Shiva na nakawala lang ng masipa si Raiden sa tiyan. Dahil sa tulong ni Throd ay nagagawa na ni Raiden na mailipat-lipat ang lakas nito sa mga muscles sa katawan.
Pero maraming supporter si Shiva na mga hacker na 1,000 gods ng India. Katulad ng mga followers nila na hacker ng Facebook. Kaya naging malakas ang loob ni Shiva na umatake ng suntok na mas mabagal. Kaya 2 beses na nakailag si Raiden at sinabihan pa ang kalaban na bukas ang depensa niya. Ngunit nagulat si Raiden nang maging mabigat ang suntok ni Shiva nang sanggahin niya ito. Kaya pinagsusuntok din niya ang mukha ng kalaban, pero siya ang napasukan ng dugo nang nasuntok siya sa tiyan. Saka inuntog pa ni Shiva ang ulo sa ulo niya. Kaya ginamit din ni Raiden ang ulo para umatake. Naghawakan sila ng ulo at parang mga baliw na nagbasagan ng ulo gamit ang kanilang ulo. Dahil dito ay napangiti si Shiva at naalala naman nito ang nakalipas niya. May kaibigan siya noon na isa ring hindi naliligo na gustong-gusto ang pagsuntok sa bato. Ito si Rudra na best friend ni Shiva na 4 din ang kamay. Habang nagsasayaw sila ay may dumating na nagpatulong ang ilang pangit. Dahil may ibang mga bully na gods na umatake sa ibang gods at binubugbog sila. Natawa pa sila nang marinig ang title ni Rudra at Shiva. Pero dumating ang dalawa at buong araw silang nakipaglaban sa mga bully na gods ng India. Sinabi ni Rudra na nais niyang maging pinakamalakas na god at mag-adventure, kaya pinagtawanan siya ni Shiva. Ngunit dahil tiwala si Shiva sa kaibigan ay sumama din ito para partner silang gawin ang nais ni Rudra. Pinagtawanan sila ng iba pang mga gods, pero pinagbubugbog nila ang mga ito hanggang maging mga followers at subscribers nila. Kaya mag-like na at subscribe kung bago ka pa lang kung ayaw mong bugbugin din kita. Patuloy lang sila sa pakikipaglaban sa ibang gods hanggang lumakas pa silang lalo. At kinalaban din nila ang mga gods ng apoy at tubig na kanilang na-knockout. Pinuntahan din nila ang thunder god ng India na si Indra, na addict sa Yosi. Sinabi ni Indra na labanan niya silang sabay pero mag-isang humarap si Rudra. Naglaban sila at sa isang iglap ay bagsak ang may butas sa baga. Sumasayaw-sayaw si Shiva na nilapitan si Rudra at tinawag siyang magsayaw. Pero sa isip ni Rudra ay nais niyang labanan si Shiva. Pinuntahan pa nila ang 2 top gods na maskuladong Brahma at pangit na Vishnu. At nanalo din sila na na-knockout ang kalaban. Dahil dito ay nakapunta sila sa pinakatuktok ng bundok na pangarap puntahan ni Rudra. Masaya si Shiva na naglalaro. Ngunit seryoso si Rudra na tinawag si Shiva para maglaban sila. Sinabi ni Rudra na alam ni Shiva na isa lang ang pwedeng maging pinaka-boss sa kanila ni Shiva. Ayaw ni Shiva na labanan si Rudra, pero para mapagbigyan ang kaibigan ay pumayag si Shiva. At nagsuntukan silang dalawa at nagbasagan ng bungo. At ang laban daw nila ang pinakamabangis na laban dahil dinig ito ng iba. At yung pawis pa nila ang naging ulan. Masaya daw sila na malungkot sa kanilang laban. At pagdating ng final moments ng kanilang laban ay sinuntok-suntok ni Shiva si Rudra na nais nitong huwag nang tumayo. Pero paulit-ulit na tumatayo si Rudra na ayaw sumuko. Ayaw patayin ni Shiva ang kaibigan, kaya sinadya niyang magpatamba para sumuko. Ngunit naunang sinabi ni Rudra na talo na siya. Sa kanilapitan si Shiva at pinagalitan na huwag sumuko sa mga kalaban nito. Ayaw sana ni Shiva na maging pinakamalakas dahil si Rudra ang may pangarap nito. Pero wala siyang nagawa nang ipinasa na sa kanya ni Rudra ang power at responsibilidad para sa mga gods ng India. At mula noon ay sila ang pinakasakit ng ulo ng mga hacker ng Facebook at bank account ng mga tao sa mundo. At sa labanan ay isinigaw ni Shiva na hindi siya pwedeng matalo dahil sa pangarap ni Rudra at ng 1,000 gods na nasasakupan niya. Naroon din pala si Rudra na nanonood ng laban ng kaibigan nito. Sinabi ng mga kasama nilang pangit na hindi daw kasi nag-iisip ng husto si Shiva kapag lumalaban pero malakas talaga siya. Sa ring ay sinabi ni Shiva na oras na para tapusin ang laban. Saka din siya nagsayaw-sayaw ng 4 ang kamay. Saka inatake si Raiden na sumuntok ng hangin at nataman sa dibdib at mukha. Dadaganan sana ni Raiden ang kalaban pero sumayaw-sayaw na ito na sinipa ang likod ng tao. Saka walang tigil na sumayaw-sayaw at pinagsusuntok ang kawawang Raiden na hindi makabawi. Nasabi naman ni Hermes na nais daw niyang ma-experience ang pag-atake ni Shiva na iyon. Ngunit hindi pa rin daw tapos si Raiden na inipon ang lakas nito sa braso. Ngunit hindi rin tapos si Shiva na dahil sa ritmo ng sayaw nito ay nag-aapoy na siya. Saka tumalon si Shiva gamit ang umaapoy na sipa at sinunog si Raiden na nasunog sa gitna. Kaya nagsaya ang mga manunood na gods na inisip na panalo na si Shiva. Pero napangiti lang ang malaking tao. Natakot ang mga tao dahil para na silang talo, pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga sumo fans. Saka pinakita pa ang buhay ni Raiden nang sinubukan niyang maglaro ng sumo kasama ng iba. May kinalaban siyang mas matanda, na kanyang binangga at naitapon. Kaya natakot ang mga ibang bata na tinawag siyang halimaw. Na-down si Raiden dahil sa napakalakas na katawan, pero pinakalma siya ng ina at sinabing regalo ng langit ang lakas niya.
Kaya nang lumaki si Raiden ay lumaki siyang matulungin na tao. Minsan ay biglang nag-explode ang isang volcano at maraming tao ang nasaktan. Kaya inisip pa rin niyang gamitin ang lakas para tulungan ang mga kababayan. Nagpaalam siya sa mga magulang. Saka nagpunta siya ng city para mag-ipon ng pera. At sa isang sumo stable siya napunta. Nakita niya ang mga naglalaro ng sumo at ng boss na kumakain ng maraming kanin. Tinawag siya ng boss na lumaban na para sa showdown ng lakas niya. Ngunit ayaw niyang ibigay lahat dahil baka masaktan ang katunggali niya. Kaya biglang sinabi ni Ukaza na siya ang subukan ni Raiden. Naglaban nga sila ng tulakan at mabilis na umatake si Raiden. Pero napigilan siya ni Ukaza at binalibag sa lupa. Sinabi ni Ukaza na pauwiin na si Raiden. Ngunit ayaw umuwi ni Raiden na talunan kaya paulit-ulit siyang sinapak ni Ukaza. Pero dahil masuchest si Raiden ay gustong-gusto nito ang sumo. Kaya nag-training siya ng tungkol sa larong ito. Nakipaglaro siya sa mga tournament at kahit mataba ang mga kalaban ay hinahagis lang niya ang mga ito. At dahil dito ay naging sikat siya at nagawa niyang masuplayan ang nagugutom na kababayan at mga magulang. Pero minsan ay nakita niya ang sindak sa mukha ng katunggali. Kaya naalala niya ang nangyari noong bata pa siya na tinawag siyang monster. Pinuntahan siya ng galit na master, pero nagulat nang makita ang umiiyak na malaking tao. Ayaw daw ni Raiden na sinasaktan ang mga mahihina na dapat sana ay pinoprotektahan niya. Ngunit dahil sa sumo siya magaling ay tinuloy niya pa rin ito pero nilimitahan ang mga dangerous na teknik. Hanggang mamatay siyang hindi man lang na-maximize ang tunay na lakas nito. Ngunit sa laban nila ni Shiva ay may enjoy na daw niya ang larong sumo at may lalabas na ang tunay na lakas. Nag-stance siya ng sumo. Saka hinanda ang pangsampal nito gamit ang paglipat ng lakas sa mga muscles. At mabilis na nilapitan si Shiva na sinampal gamit ang kanang kamay. Sumangga naman si Shiva ngunit dahil sa lakas ni Raiden ay naputol ang dalawang kamay niya. Akala ni Gol kung panalo na si Raiden. Ngunit biglang tumayo si Shiva na hindi pa tapos kaya nagsaya ang mga tao nito. Nagtataka sina Zeus at Ares kung anong kapangyarihan ang nagawa ni Raiden. Dahil kung nagkamali lang si Shiva ay ulo na sana nito ang natanggal. Muling tumayo si Shiva na dinura ang natanggal na ngipin. At walang ano-ano ay bigla na lang nasaktan ang katawan ni Raiden na nahihirapan dahil sa backlash ng katawan nito. Sinabi niya kay Thrud na i-manage niya ang muscles nito at pagalawin para umatake paminsan. At ayaw sana ng babae dahil alam niyang mamamatay si Raiden kapag nasira ang katawan. Pero last chance daw ito ng lalaki para ma-enjoy ang sumo. Ang pagiging matigas daw ni Raiden ang dahilan kaya nagustuhan siya ni Thrud. Kaya muli silang nag-isa ng katawan at masaya naman si Raiden. Napansin ni Shiva ang nanonood na ibang gods, kasama si Rudra na sinenyasan siyang like mo na ang video. Kaya napagtanto din ni Shiva na pareho lang sila ng sitwasyon ni Raiden na hindi pwedeng sumuko sa laban na iyon. Tinusok ni Shiva ang sariling puso para pabilisin ang tibok nito at unang pagkakataon niya itong susubukan. Ito daw ang teknik ni Shiva na pagsira sa sisirain nito at gawing alikabok, kaya naging apoy-apoy na naman ang katawan nito na nagiba din ang itsura. Umatake si Raiden ng sampal nito pero sinuntok din siya ni Shiva. Sinipa ni Shiva si Raiden na isinangga ang muscle, pero nasusunog ito. Nagtataka ang mga barkada ni Shiva dahil mas malakas na si Shiva. At maging si Ares ay confident na mananalo si Shiva dahil sa kapangyarihang apoy. Ngunit hindi daw sigurado si Hermes dahil last card na ito ni Shiva na pwede ring ikasira ng katawan niya. Kaya pareho lang sila ng sitwasyon ni Raiden na nasa limit ng kanilang kapangyarihan. Tulad ng dati ay nagpapaikot-ikot si Shiva na inaatake si Raiden. Hinuli ni Raiden si Shiva ngunit nakaiwas ito at naka-counter-attack. Kaya feeling ng mga sumo ay tapos na si Raiden. Pero nagalit si Ukaza na lumalaban ng kanilang pambato gamit ang sumo. Kaya nag-cheer sila para kay Raiden. Itinulak ni Raiden si Shiva na napa-atres at nasusunog ang kamay na nahulog. Ngunit pinalakas ni Rudra si Shiva sabay paramdam ng hangin nito. Kaya patuloy lang sa paglalaban ang dalawang malakas na nilalang habang naghihintayan kung sino ang unang babagsak ang katawan dahil sa sariling kapangyarihan. Nasusunog si Shiva samantalang nag-o-overuse ang lakas ni Raiden. Sa huling pagkakataon ay nag-charge ulit si Raiden ng pangsampal nito gamit ang muscles at inatake si Shiva. Ngunit gumamit ng nag-aapoy na sipa si Shiva at sinipa ang kamay ni Raiden na nahati sa gitna at natanggal. Matutamba na sana si Raiden, pero bigla siyang tumayo at nagpasalamat kay Shiva dahil nagawa niyang makalaban ng tunay na sumo. Saka sinabihan si Thrud na umalis na para mabuhay. Ngunit na in love na daw si Thrud sa kanya na ayaw umalis. Kaya sinipa ni Shiva si Raiden na natanggal ang ulo na nahulog sa lupa. At muling nabasag ang katawan ni Raiden kasama si Thrud. Kahit natalo si Raiden ay nagsaya pa rin ang mga kasama nitong sumo wrestler dahil sa ipinakitang katatagan ni Raiden.
Samantala ay nasira ng lubos ang katawan ni Shiva dahil sa laban nila ni Raiden. Pero masaya siyang sinalubong ni Rudra at nagbatian sila. Dumating si Zeus para batiin si Shiva, ngunit napagtanto daw ni Shiva na amazing ang mga tao. Samantala ay magkasamang naglalakad sina Gaul at Brunhilde. Tapos naiiyak pa si Gaul sa kapatid na babaeng namatay dahil close silang dalawa. Tinanong niya si Brunhilde kung bakit hinahayaan itong mamatay ang mga kapatid nila. Pero sinabi ni Brunhilde ang sinabi noon ni Adam, na hindi na kailangan ng paliwanag para ang isang nilalang ay mamatay para protektahan ang mahal niya. Saka sinuntok ni Brunhilde ang push button ng pinto para buksan ito at sinabing iwan muna siyang mag-isa ni Gaul. Sa loob ay umiiyak si Brunhilde dahil sa kanilang pagkatalo. Pero kailangan niyang gawin lahat para iligtas ang mga tao. Pinuntahan ni Zeus si Buddha na walang pakialam sa sinasabi ng matanda at kumakain ng candy. Humingi ng candy ang matanda pero madamat si Buddha. Saka sinabi ni Zeus na nais niyang si Buddha ang susunod na lalaban para sa round 6. Saka sinabing para sa kanilang mga gods ay lumalaban sila para manalo, at tinitigan ng masama si Buddha. Kaya sinabi ni Buddha na lalaban siya sa next round. Samantala ay nagpunta si Gaul at pumasok sa hindi kabisado na hallway. Nakarinig siya ng nag-uusap at nang silipin niya ay si Abiso na ginagamot ng kasama. Bigla siyang nahuli ng iba pang nasa likod niya. Kaya wala na siyang magawa nang mabisto na siya ng iba pa at naipit na pilit pinapaamin. Walang masabi ang naninervyos na Gaul nang biglang magsalita si Jack habang nagtitimpla ng tea nito. Saka nagtanong kung gusto ito ng iba pa. Sa arena ay sinabi ng announcer na mas maraming talo ang mga tao, kaya delikado na sila. Tapos tinawag ni Heimdall ang makikipaglaban na si Buddha. Ngunit biglang dumiretso ito sa corner ng mga tao. Saka inagaw ang megaphone ni Heimdall at sinabing makikipaglaban siya para sa mga tao. Kaya biglang nagngit-ngit ang mga gods. Abangan ang kasunod na laban.